Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyo. Mga kabunyog, mga kababayan, kung ngayon lang po kayo nakapanood dito, isubscribe nyo na po itong ating bagong YouTube channel. At kung sa Meta o Facebook naman kayo, ngayon lang po kayo nanonood dito, sa Informador po ito napapanood sa Facebook, i-follow na po ninyo para yung mga susunod ko pong mga live sa ganitong channel at page ay masundan ninyo. Ang pagkakaiba po nito sa iba kong mga YouTube channels at Facebook o Meta platforms, dito po mga tatlong topics ang dinidiscuss ko, tuloy-tuloy. Kaya medyo mahaba-haba ito. Kaya i-subscribe na po ninyo ako at i-follow. Ngayon, ang topics natin ngayon, mga kabunyog, dito sa ating bagong YouTube channel at Facebook page, yun, pinatatawag na. Ha? Pinatatawag na si Chis Escudero ng COMELEC, pinagpapaliwanagin tungkol doon sa illegal campaign donation. Pag-usapan natin yan. Hmm? Ito, ang buong pamilya Villar na ang iimbestigahan ng DOJ at saka ng ICI. Yun. Hindi na lang si Mark. Hindi na lang si Mark. Pati si Camille at pati yung ina niyang si Cynthia. Kung bakit, mamaya. Usapan natin. Oh, grabe talaga. Ito talagang mga construction companies ng mga diskaya. Hindi lang DPWH ang pinasok. Hindi lang flood control. Pati ibang mga ahensya, maaalala natin noon, 'di ba yung Film Heritage Building na ginawa. Binisita nga ni Lisa Araneta at na negative yung reaksyon dahil substandard ang pagkakagawa. Oh, ngayon, pati pala DOH, yung mga buildings pala ng DOH, facilities ng DOH, diskaya rin. May ginawa rin mga diskaya. At malaki rin ang problema. Ano rin, halos ghost project. Pag-usapan natin mamaya yan. Okay. O sige, ipaliwanag ko na itong mga topics natin ngayon na naka-line up. Una, si Chis Escudero pinapatawag na ng COMELEC. Pinagpapaliwanag mismo siya tungkol doon sa illegal campaign distribution, ay illegal campaign contribution. Maalala natin na inamin mismo yan ni Chis Escudero. Hindi niya naman kasi maidi-deny na yan kasi sinubmit niya yun sa kanyang SOSE, yung Statement of Campaign Contributions and Expenditures noong 2022. Sa 2022 elections, nag-donate sa kanya ang isang kontraktor, may-ari ng Centerways Construction Corporation, si Lawrence Lubiano, nag-donate sa kanya ng 30 million. Nakalagay yan doon sa kanyang SOSE kaya hindi niya maididina yun kasi notarized yun. Wala nga naman bawiin niya yun. At inamin na rin yun ni Chis Escudero. Kaya lang sabi ni Chis Escudero, kaibigan ko lang naman yun. Saka hindi ako nakikialam sa kontrata niya. Kaya lang, ang hirap niya nang ipaliwanag yon. Pagdating kasi sa violation ng election law, election code, election offense, hindi po kailangan diyan ipaliwanag na kung anong relasyon mo doon. Hindi ganun. Unang-una, nakatanggap ka ba ng campaign contribution? O, sagot yan, yes. Magkano? Okay, 30 million. Sino? O, ang nagbigay daw, Lawrence Lubiano. Inamin niya yon. Sino si Lawrence Lubiano? May-ari, manager, ng Centerways Construction. Sunod na tanong, ang Centerways Construction ba ay may nakuhang kontrata sa gobyerno? Yes. Magkano? Malaki. Kailan? Ganitong mga taon. Nung panahon ba na nag-donate ang Centerways Construction ay si Lawrence Lubiano sa kanya, may kontrata ba ito sa gobyerno? Yes. Nung isang araw o nung isang linggo, pinatawag na si Lawrence Lubiano. Hindi yata sumipot eh. Mukhang alam niyang madidiin siya lalo. O ngayon, pero kahit hindi siya sumipot, magdidesisyon na ang COMELEC sa kaso na yan. Ngayon naman, ang pinagpapaliwanag, si Chis Escudero, ipapatawag na. Kasi, hindi lang naman ang mapaparusahan dyan yung nagbigay, pati yung tumanggap. Kasi, lalo na si Chis, abogado naman siya, senador pa siya, silang gumagawa ng batas. Tapos hindi mo alam na bawal ang isang kandidato o ang isang political party na tumanggap ng campaign contribution o donation sa sino mang tao, persona, natural person o korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Pagsusupply man ng mga gamit, materyales o kaya paggawa ng mga public works. Yun. Yan yung malinaw na nakalagay sa batas. Bawal. Bawal. Hindi immaterial na doon ko, kaibigan ko lang naman kasi siya. Kaibigan ko lang naman. Or wala naman akong alam sa kanya mga transaksyon, hindi depensa yun. Kasi ano yan eh, ang election offense, hindi kailangan dyan yung criminal intent. Ang kailangan dyan yung ano yan eh,
Basta't nagawa mo 'yun, ano na 'yun, guilty ka na do'n. At ang mahirap dito, ah, alam niyo hindi naman 6 years pataas ang penalty dito. Hindi ka makukulong ng matagal, hindi 6 years pataas. Parang 1 year pataas lang 'yan, eh. O 1 year o 2 years 'yun, pasensya na. Pero sigurado ako na hindi ito matagal na pagkakakulong ng mga 12 years gano'n, hindi. Pero ang matindi dito nabasa ko ang penalty dito, hindi ano, usually kasi kapag mababa sa 6 years ang penalty mo na pagkakakulong, puwede kang iparo ipar ano, puwede kang i-probation. Ibig sabihin hindi ka rin naman makukulong, magre-report ka lang doon sa probation officer. Ito hindi probationable. Kaya kahit masentensyahan ka ng 2 years na pagkakakulong dito, makukulong ka pa rin kasi hindi siya under probation. Hindi siya under probation, hindi siya probationable. Nakalagay sa batas mismo, eh, nakalagay na kapag nasentensyahan ka dito sa election offense na ito, hindi ka covered ng probation. So, ibig sabihin halimbawa si Cheese, mapatunayang guilty o 'pag napatunayan siyang guilty diyan, hindi siya puwedeng mag-apply ng probation para hindi siya makulong kasi hindi nga probationable. Pangalawa, aside maliban sa pagkakakulong, puwede pang sentensyahan ka, may kasabay pa 'yan na sentensya na hindi ka na puwedeng humawak ng puwesto sa gobyerno at hindi ka na rin puwedeng tumakbo sa gobyerno sa posisyon sa gobyerno. Eh, wala na, ano na 'to, perpetual disqualification from holding or from running, for a public office. Wala na, kahit pala kapitan ng barangay hindi na siya puwedeng tumakbo, wala na. Mawawala na yung ano niya, diyan na matatapos ang political career ni Chis Escudero. Kaya yung halimbawang kaso niya doon sa mga korapsyon, doon sa flood control, puwedeng, ano niya, sabihin niya mahirap tunayan 'yun. Pero itong kaso niya sa campaign contributions, yung illegal campaign contributions, tumanggap siya ng illegal na campaign madaling patunayan ito, eh. Madaling patunayan ito kasi ang 'yun lang naman ang sasagutin dun, eh. Una, tumanggap ka ba? Oh, hindi niya na madi-deny 'yun kasi dineclare niya na, notarized na yung sinubmit niya, eh. Pangalawa, yung bang nagbigay sa'yo ay kontraktor? Oo, sabihin natin na hindi yung construction company ang nagbigay sa kanya, pero yung may-ari ng construction company, kontraktor 'yun, si ano, si Lubiano at 'yun yung nagbigay sa kanya. Ang sunod na tanong, may kontrata ba ang Centerways Construction sa gobyerno nung panahong nagbigay sa kanya? Yes! Kaya, hindi na rin ito mahirap patunayan kasi inamin na ni Chis na tumanggap siya. Si Lubiano, under oath doon sa kamara ng isinalang doon, tinanong na din ito. Tinanong ni Chel Diokno mismo, "Okey, under oath ka ha, lahat ng sasabihin mo dito, anumang sasabihin mo dito magagamit laban sa'yo." O yun, tinanong siya, "Nagbigay ka ba ng campaign contribution?" "Oo." "Kailan?" 2022. "Kanino?" "Kay Senator Chis po." "Magkano?" 30 million. Oh, ganun lang. Sunod na tanong, "Ikaw ano bang construction yung pag-aari mo?" "Centerways Construction." "May kontrata ba sa gobyerno ang Centerways Construction?" "Yes." Sa katunayan yung Centerways Construction kasama dun sa top 50 na contractors na binanggit ni PBBM na nangunguna sa pinakamaraming ano. Kaya ito, mahirapan dito si Chis. Kaya mainit ang ulo ni Chis kay Romualdez tungkol dun sa flood control. Ang problema, hindi lang flood control ang kakaharapin niyang issue o kinakaharap niyang issue. Hiwalay na issue itong campaign contribution na ito, campaign donation. Hiwalay ito. Ha? Madaling mapatunayan ito. Puwedeng mapatagal pa yung sa flood control, pero ito mabilis. Mabilis ito. Madali lang 'tong patunayan. Konti lang yung mga elements ng crime na ito. Kaya ano 'to, daming problema ngayon ni Escudero kaya mainit ang dugo. Mainit ang dugo. Ha? Okey? Oh, sige abangan natin kung anong mangyayari diyan. Oh, ito, iimbestigahan na ang mga bilyar. Mga Hindi lang si Mark Villar na sekretary ng DPWH nung panahon ni Duterte, hindi lang. Hindi rin lang si Cynthia Villar na dating senadora, ngayon hindi na hindi kasi nanalong congresswoman. Pero ipapatawag siya. Gano'n din si Camille Villar, yung kasalukuyang senadora, dating kongresista ng Las Piñas. Ipapatawag sila. Nino? Ng dalawang opisina o ahensya. DOJ, sabi ni Secretary Boying Rimulya, kasama sila sa ipapatawag yung mga bilyar. As in mga hindi lang si Mark. Ah.
Gano'n din ang sabi ng Independent Commission for Infrastructure, ipapatawag yung mga bilyar. Bakit? Titingnan yung conflict of interest. Bakit hindi na lang si Mark Villar ang ipapatawag? Lumabas kasi sa balita na mayroong mga construction companies. Yung isa, yung IND Construction ba yun? IND? IND Construction. Ito ay pag-aari ng mga Aguilar at ang mga namumuno dito mga Ilagan. Yung mga Ilagan at mga Bilyar, pinsan niya ay yung mga Aguilar, pinsan ng mga Bilyar. Pinsan ni Mark Villar. Nung panahon na sekretary ng DPWH si Mark Villar, nabigyan ito ng napakaraming kontrata. Itong IND Construction na ito. Hmm? Pag-aari ng pinsan ni Mark. Ang apelyido ng may-ari ay Aguilar. Aguilar yan si Cynthia. Napangasawa lang ng Villar. At nabigyan ito ng mga kontrata nung panahong secretary ng DPWH si Mark Villar, Congresswoman si Camille Villar, at Senadora si Cynthia. Kaya tinitingnan ang conflict of interest. Alam niyo kung gaano kalaki ang nabigay ng mga kontrata dito? 18 billion pesos. 18 billion. At saan, alam niyo kung saan karamihan ang mga projects na ito? Sa Las Piñas at sa Cavite o kaya sa Calabarzon. Ito yung mga lugar na maraming proyekto ang mga bilyar. Real estate nila, yung Camellia, yung Vista Mall. Ayan. Kaya nasasalang sila ngayon sa investigasyon. Conflict of interest. Ito na. Kaya, no, sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, wala silang palalampasin. O kaya itong pagpapakita na kahit yung mga bill, kaya pala ang tahitahimik ni Mark Villar sa mga hearing, ano? Yung mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi nagsasalita si Mark Villar. Hindi siya nagko-comment. Yung pala, alam niya na. Darating ang panahon kasi masasangkot siya. Darating ang panahon, mababanggitan sila. O, ito, akala nga natin bilang DPWH secretary lang, hindi eh. Mayroon palang construction companies na associated sa pamilya nila ng Villar at ang may-ari ay mga Aguilar. O, ang Aguilar, si Cynthia Villar, ng dalaga pa yan, Aguilar yan. Hawak nila ang politika ng Las Piñas. O, at ang laki ng proyektong nakuha, 18 billion pesos. 18 billion ang nakuha nitong mga kumpanyang associated sa mga bilyar. Kaya titingnan ngayon ang conflict of interest. Yun, tama lang yun. At actually, hindi lang naman yan ang dapat panagutan ni Mark Villar. Ha? Yung si Alcantara, at saka si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo yung naging whistleblower na, nagsabi na ng mga proyektong ghost projects at saka mga maanumalyang mga projects ng mga kongresista at senador. Hmm? Ang nagpanumpa noon bilang Yusek si Mark Villar. Nandun pa sa picture. Kaya hindi maaaring sabihing hindi alam ni Villar ang mga nangyaring ito. At ang mga diskaya, nakakuha ng napakaraming kontrata sa ilalim ng panahon ni Duterte. O sino ba ang DPWH secretary ng panahon na yon? Si Mark Villar. Si Mark Villar. Kaya marami talaga itong si Mark Villar na pananagutan. Panahon ni Duterte, siya ang may mayor na pananagutan diyan. Kung sa panahon ni PBBM, ang DPWH secretary ay si Bunuan, panahon ni Duterte, si Mark Villar. Kaya malaki ang kanyang pananagutan. Ah, Kaya tama lang ito. Hmm. Pero grabe sa halos lahat ng mga kapalpakan, katiwalian, nasasangkot itong mga bilyar. 'Di ba yung kapalpakan ng Prime Water, marami silang nakuhang kontrata sa distribution ng mga tubig, konsesyon ng tubig. 'Yun palpak, Prime Water 'yan. Pati yung power, pag-supply ng kuryente sa Siquijor ba 'yun? Siquijor, palpak din. Kaya nga tinake over na lang ng gobyerno. Ay grabe talaga itong mga bilyar. Hmm? Hindi naman wala ng delikadesa, wala ng hiya. Hawak nila ang mga marami silang pwesto sa gobyerno, dapat naman sinuklaan nila ng maayos na trabaho at serbisyo sa publiko. Wala, palpak. At ito pa, conflict of interest. Ito na, iimbestigahan na sila. Hmm? Alamin natin kung anong kalalabasan niyan. Oh, ito, ang huling topic natin. Oh, grabe talaga pala itong mga diskaya. Tama yung sinabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, naiiba. Napaka-peculiar, kakaiba itong diskaya. Kaya hindi ito pwedeng pabayaan o hindi fokusan ng investigasyon. Bakit? Unang-una, 280 billion pesos ang nakuhang kabuuang kontrata nito.
Grabe ano, isang isang ano lang 'yan, kontraktor, diskaya nga. Marami silang tinayong mga korporasyon, Saint Timothy, Saint Gerard ano, grabe. Nagtayo sila ng mga iba-ibang construction company, Saint Timothy, Saint Gerard, kung ano-ano, no, Alpha and Omega, para kung saan-saan na mga ahensiya ng gobyerno nakapangontrata sila. Hindi lang DPWH, hindi lang DPWH. Naalala niyo yung pinuntahan ni Lisa Araneta at ni Yussi Claire Castro? Ano yun, kagagawa pa lang, katatapos pa lang na building, yung Film Heritage Building of the Philippines. Film Heritage Building. Ngayon, ano na yata, gagamitin na. Ayun ang binisita, tumutulo, nagka-crack ang mga semento. Tapos yung kisame may basa. Ibig sabihin tumutulo. Napakapalpak ng pagkakagawa ng malaman kung kanino. Saint Timothy na naman yata yun, eh, Saint Timothy. Imagine niyo, ibig sabihin, sa City of Manila, ewan kung kaninong project yun, Department of Tourism yata yun, eh. Kung Department of Tourism, napasok pa rin ng mga diskaya. Tapos pati yung, 'di ba, yung sa Baguio, oh, sa Baguio City, mayroon din silang project do'n. Sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, mayroon din silang project, mga kumpanya ng diskaya. Hmm, yung ghost project doon sa Davao Occidental, 96 million, diskaya na naman. At ito ang malala, ito ang malala. Pati Department of Health, yung mga walk-away centers daw na facilities, ng DPWH noong taong 2020, bilyon-bilyong proyekto rin 'yun. 2020, so panahon ni Duterte. Alam niyo kung anong nangyari, mga kabunyog? Inamin mismo ni DOH Secretary, ah, DOH Secretary Herbosa, na ang kontraktor ng nasabing mga walk-away centers na inaward at ginawa noong 2020 sa DOH ay Saint Timothy. Si Senadora Risa Hontiveros mismo ang nagtanong sa kanya. Papaano nalaman ni Herbosa, DOH Secretary Herbosa, nung nilista kasi yung top 15 contractors ng mga flood control, yung nilabas ni PBBM, 'di ba nakalagay doon Saint Timothy? Tapos nung tiningnan niya doon sa mga naging major contractors ng DOH, Department of Health, Saint Timothy na naman. O di siyempre kanino ang Saint Timothy? Diskaya. At anong taon? 2020. Sinong presidente? Duterte. So malamang, tama yung sinasabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Itong diskaya na ito ay pinapaboran talaga ng gobyerno. So maraming connections. Matataas ang connections nito. Kasi ang mga proyekto nito, DOT, DOH, no? Tapos DPWH, pati nga sa Bicol, yung palang hindi natapos na flyover doon sa Bicol, diskaya pa rin pala yun. Kaya napakatindi nitong diskayang ito. Ibig sabihin ang connections talaga nito, matindi. Napakataas na level. Mukhang malaki ang binibigay nitong porsiyento. Kaya siguro paboritong-paborito. Kaya nga sabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, kapag dun daw sa nalaman nila, kasi tell all na, sinabi na lahat, talaga daw masusuka ka kung sa extent at sa tindi ng ano. Ano bang pagkakasabi ni Boying Rimulya? Nakita ko yung reaksyon niya, eh. Mga kabunyog, mga kabayan, ang reaksyon ni Boying Rimulya, ano ba yun? Sabi ni Boying Rimulya, ang reaksyon niya nang malaman niya yung Vizcaya's schemes defy norms beyond imagination in scale. Yun. Yun ang galing kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Yung eskema na ginagamit ng mga diskaya, defy norms. Ibig sabihin, talagang lumabas na sa mga kalakaran. Matindi. Beyond imagination. Hindi mo raw ma-imagine yung saklaw. Kaya ito yung patunay niyan. Pati pala sa DOH. At alam niyo kung anong nangyari diyan sa walk-away centers na yan? Non-operational. So ghost projects din. Parang ang ghost project hindi lang dun sa flood control. Pati yung mga walk-away centers na dapat magagamit na ng mga tao, serbisyo, facilities ng DOH, hindi rin magamit. Pero nakuha na yung pera. Completed na.
So, parang ano rin ano, parang flood control projects din na ghost. Ganyan ang nangyari sa DOH. Kaya dapat imbestigahan din ito, imbestigahan din ito. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito po ang inyong, lingkod dito po sa Attorney Enzo Bunyog at sa Facebook, Informador. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.